Sensitibo po ang ulat na ito, binugbog at tila kinuryente pa ang isang person with disability na nangagat daw ng kapwa pasahero sa EDSA bus carousel. Sinuspindi na ang lisensya ng bus driver at konduktor na nagkulang daw ayon sa DOTR. May report si Joseph Moro. Tinulak, sinuntok at tinadyakan ng ilang pasahero ang lalaking nasa likod ng bus. Hindi salita kundi mga ungol ang maririnig sa lalaki. Kuha ito noong June 9 sa loob ng bus ng Precious Grace Transport sa EDSA Bus Carousel. Nang nasa lapag na ng bus ang lalaki, may humawak sa kanyang leeg at may tila tunog ng taser. Batay sa investigasyon ng Department of Transportation, ang lalaking edad 25 ay person with disability. Hindi ito nagustuhan ni Transportation Secretary Vince Dizon. Medyo emotional ako na dito. My youngest brother has autism. Hindi siya madaling intindihan ng kondisyon na to. Reactions are triggered by loud noises, by light, or by other triggers. No? Pero dapat naiintindihan niya ng mga kababayan natin. We have to be educated, we have to understand na ganyan talaga yan. Hindi yan nang-aaway ng basta-basta na yan. No? Pero kailangan maintindihan, kailangan ipaintindi sa mga kababayan natin. Tingin ng DOTR, nagkulang ang driver at konduktor ng bus. This was a crime. Dapat nakialam ang konduktor. Driver hindi pwedeng makialam doon kasi nagmamaneho siya. Pero konduktor dapat makialam yan. Dapat pigilan. I can confirm that as far as SAIC is concerned, as far as the security in each of the station, wala po silang report tungkol po sa mauling incident. Sa isinumiteng pahayag sa LTO, iginiit ng bus driver na inireport nila agad sa mga otoridad na nasa Main Avenue Station ng EDSA Busway ang ani sumbong ng isang pasahero na may nakasakay na nangangagat daw ng kapwa pasahero. Nakiusap daw sila sa tauhan ng Coast Guard na nakadestino sa busway na pababain ng lalaki pero hindi raw ito napababa. Sinabihan daw sila ng konduktor na i-report na lamang ito sa susunod na estasyon sakaling gumawa ulit ng eksena. Nang malapit na raw sila sa Buendia Station, nangagat ulit ang lalaki kaya nireport nila ulit ito. Sabi pa ng driver, pinagsabihan niya ang mga pasahero na wag nang bugbugin ang PWD pero di raw sila pinakinggan. To my mind, yung driver at saka konduktor, ginawa nila ang responsibilidad nila. Sinuspindi na ng LTO ang driver's license ng driver at konduktor ng bus at pinagpapaliwanag na rin ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Ang LTFRB nag-issue ng show cause order para sa pagdinig sa June 25. Sinuspindi rin nila ng isang buwan ng 10 units ng Precious Grace. Nangako ng tulong ang DOTR sa PWD at kanyang pamilya. Nais din ng DSWD na may managot sa anilay inhumane o hindi makataong pananakit sa PWD. Nakikipag-ugnayan na raw sila para mahanap ang biktima at mabigyan ng kaukulang tulong. Anila sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disability o Republic Act No. 7277, bawal ang diskriminasyon sa mga PWD kabilang ang pagkakait sa public accommodation o transportation. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ng pamilya ng biktima. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang lolang tumatawid ang nasawi ng mabundol ng motorsiklo sa Cebu City at Davao City. Kailangan namang operahan ng isang batang nasa pool at nadaganan ng tricycle sa Maynila. Yan ang mga spot report ni Ian Cruz. Iniwan ng batang lalaking yan ang tatlo niyang kalaro sa gilid ng Felix Huerta Street, Santa Cruz, Maynila, nang bigla siyang sundan ng kapatid na babae, pero sa gitna ng kalsada. Nabangga ng parating na tricycle ang batang 3 taong gulang. Natumba ang tricycle at nadaganan ng bata. Pinagtulungan ng mga tao na itayo ang tricycle at kunin ng bata. Inangat ko tapos wala na malay. Kaya po nataranta na rin ako, kinuha ko na rin yung mga wiggles. Binitbit ko na. Medyo may mga crack-crack po kasi yung ulo niya eh. Yung tinahi po yung ulo niya, kita na po kasi yung pinakabungo sa halos dito po. Sa atay niya, ano daw nangyari? May pagdurugo daw po sa loob ng atay niya eh. Ora mismo po, ooperahan siya pagka hindi po nadala sa gamutan. Pagka lumobo na po,
Lumalaki na po kasi yung tiyan ng anak ko eh. Bukod sa batang babae, nagtamo ng minor injuries ang 3 sakay na nakasagasang tricycle. Kita rin sa CCTV footage sa lugar na napadapa sa panlulumo ang tricycle driver. Nasabi ng mga taga-barangay ay pinagtulungan din ng mga bystander. Parating busy at maraming dumaraan na sasakyan ito sa kahabaan ng Felix Huerta Street dito sa Santa Cruz, Maynila. Kaya naman umiisip daw ngayon ng pamamaraan ng mga taga-barangay para hindi na maulit ang aksidente. Inimbestigahan ng Manila Police District ang insidente. Nagkaroon na raw ng pansamantalang kasunduan ng pamilya ng biktima at driver. Sakali naman na hindi tutupad itong driver ng tricycle na ito, may pag-aarap siya ng kaukulang reklamo. Pero hindi na raw siya makontakt ng nanay ng biktima. Kung sakali mo po hindi nila matupad, yung mga pinangako nila sa akin, ora mismo po ipakukulong ko siya. Sabi ng miss ng driver na nakausap namin sa telepono, abala ang kanyang mister sa paghahanap ng dugo para sa operasyon ng bata. Sa Cebu City, isang lola ang nasawi sa ospital matapos masalpok ng motorsiklo. Patawid noon ang 72 taong gulang na biktima nang dumating ang humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ng biktima. Sumemplang din at nagtamo ng minor injuries ang rider na isang Indian national. Hawak na siya ng otoridad at hindi nagbigay ng pahayag sa media. Ayon sa traffic investigator, inako na nito ang gastusin sa ospital. Isa ring tumatawid na lola ang nabundol ng motorsiklo sa Davao City. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at bali sa binti. Isinugod siya sa ospital pero namatay kalaunan. Batay sa investigasyon, ang rider ay 14 anyos lang na itinakas daw ang motorsiklo ng kanyang tiyuhin. Nakatakdang i-turn over sa DSWD ang nakabanggang minor de edad. Ang kanyang mga magulang tumangging magbigay ng pahayag. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinag-uusapan na ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang susunod na hakbang kasunod ng utos sa kanyang humarap sa impeachment court. Nitong Miyerkules, inihain ng Senate Sergeant at Arms ang writ of summons sa kanyang opisina sa Mandaluyong. May hanggang June 23 ang bise para tumugon. Sa Independence Day event kahapon sa Kuala Lumpur, Malaysia, pinalutang ni Senator Robin Padilla ang tambalang Sara Aimee sa 2028 presidential elections. Ikinagulat daw ito ng bise. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Senadora Marcos ukol dito. Nagpasaring naman ang Malacanang saan nila'y gamitan ni Duterte at Marcos. Sa post ni Senadora Aimee Marcos sa Facebook, tanong niya, sigurado raw ba ang palasyo na sila pa ni Vice President Sara Duterte ang naging user? Sa gitna ng pagsisiyasat sa pagbagsak ng Air India flight sa Ahmedabad, India, kung saan mahigit 200 ang namatay, magiging susi sa investigasyon ang nakuha ng black box ng eroplano at ang testimonya ng nag-iisang nakaligtas na pasahero. Yan ang World News ni Darlene Kai. Sa tindi ng pagbagsak ng Air India Flight AI-171 sa Ahmedabad, India, himalang maituturing na nakaligtas ang isang sakay nitong British national. Sugatan naman at may paso sa katawan na kapaglakad pa rin si Ramesh Vishwash Kumar mula sa crash site. Sakay siya ng flight pa London, UK at nakaupo raw sa seat number 11A na malapit sa emergency exit. Nasa ospital siya at binisita na ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Pero wala pang balita sa kapatid ni Ramesh na katabi niya sa eroplano. Bukod sa black box of flight data recorder na nakuha na ayon sa Indian Civil Aviation Ministry, susi sa mga investigador ang pahayag ni Ramesh tungkol sa sinapit ng eroplano. After the takeoff, within a minute, it felt like the plane came to a standstill for 5 to 10 seconds. The green and white cabin lights turned on in the flight. I could feel engine thrust increasing to go up, but it crashed with speed into the building. Nakita raw niya ang huling sandali ng mga kapwa pasahero bago niya kalagan ang seatbelt at tinangkang tumalon sa anyay palyadong emergency door. I could see that there was space outside the aircraft. So when my door broke, I tried to escape through a little space, and I did. I tried to unbuckle myself from the seat and escape from where I could. It was in front of my eyes that the air hostess and others died. Kung si Ramesh ay nakaligtas, ang pamilya namang ito
nasawi. Mahigit 200 katawan na ang nakuha ng mga otoridad. Pero dahil nasunog ang marami, problema ang pag-identify sa kanila. Kaya doble ang hinagpis ng ilang kaanak na naghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Habang sa crash site na isang residential area, kita ang buntot ng eroplano sa ibabaw ng gusali. Nadamay pati ang kalapit na Medical College Hostel. Inatasan na ng gobyerno ng India ang Air India na inspeksyonin ang lahat ng kanilang Boeing 787. Sa gitna ng pagsisiyasat sa dahilan ng pagbagsak, may kasama na ring mga anti-terror squad. Sa ngayon, ayon sa isang source ng Reuters, hindi kasama sa investigasyon ang anggulong bird strike. Wala pang 24 oras matapos ang trahedya, isang Air India flight mula Phuket, Thailand ang bumalik at nag-emergency landing dahil sa bomb threat. Wala pang ibang detalye pero agad inilikas palabas ng eroplano ang lahat ng 156 na pasahero. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alden Richards nilaro ang muling paggawa ng kanyang viral meme. In celebration of GMA Network's 75th anniversary, handog ng Kapuso Network ang bigatin at world-class programs ngayong buwan. Sa prime time magsisimula na ang bagong yugto ng Encantadia Chronicles Sangre. Ang action-packed series na Sanggang Dikit for Real na balik-tambalan sa telebisyon ni na Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Norin Sakala. Ang pinakamagandang laban sa telebisyon na Beauty Empire. Anyone take the happiness away. Ang My Father's Wife. Pakasalan ko si Gerald para sa'yo. Sumusunod ang nakaraan ko. At Akusada sa Afternoon Prime. Sa June 28 naman magsisimula na ang showdown sa dance floor na Stars on the Floor. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.